dumating na yung patch, yung monitor sa kanyang heart. Dito sa may dibdib, lahat na. At ito na iblagay ko na, nandito na. Welcome back to my channel. Ay, kararating lang namin, my friends and friendship. May appointment kasi si Happy ng maaga pa, kaya umuwi na kami. Pero mamaya mayroon pang kasunod na appointment ng sa 2 o'clock hanggang 4. Kaya umuwi na kami. Kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? Malapit na ang Pasko. Kaya nagre-ready na kayo. Alam ko, ready na ang lahat para sa coming na Pasko. Kami dito ay parang ganun lang, wala lang. Pag Pasko okay lang, handa-handa, kain-kain ng buong pamilya, pero hindi katulad dyan sa Pilipinas na ang saya. My friends and friendship, ay magre-ready muna ako ng aming breakfast ni Papa Dudes at nagugutom na talaga ako. Pinalitan ko ang damit ko at yung jacket lang at baka umamoy at magluluto ako ng sardines para may ulam namin dito sa pandilasyon. Ano ba to? Pandirasyon daw at itong pandesal. Kaya ayan, nakabili ako, dumaan ako ng store. My friends and friendship at bumili ako ng sardines. Nagkikrave din kaya ako, my friends and friendship, ng sardinas. Kaya sabi ko, magagigisa ko ng sardinas sa sibuyas at sa bawang para yun ang i-match namin sa aming bread na nabili sa store, sa bakery. Okay? Tara, sandali lang, my friends and friendship ha. Maghihiwa muna ako ng sibuyas at magbabasag ng bawang para maigisa ko na itong aming sardines. At nagugutom na kami dahil maaga pa kaming umalis. Hindi kami nakapag-almusal. Ay, yung kape mo, hindi mo nadala. Yung doon sa car, dinala mo. Nagtimpla lang ako ng coffee kaninang umaga nung gumising din ako ng mga 6 o'clock pa ako nagising. Dahil si Zoe, ay papakainin ko at papasok. Pumasok ang mami niya sa work at yung daddy ang naghatid sa kanya. Kaya, nag-inom na lang ako ng coffee at pagkatapos ay inalis ko na yung dialysis ni Papa Dude. At ito, umalis kami na-i-drop muna namin si JR doon sa Jollibee dahil ang pasok niya is 11 para isang alisan na lang kaysa kasi minsan nagra-ride yan ng over. Kaya sabi ko, instead na mag-over ka, i-drop lang namin ni Papa dahil nasa Baleho ang appointment namin. Pagkatapos ng appointment namin ay dumaan ako doon sa store at bumili ako ng bangos dahil wala kaming isda, puro na lang karne. Bangos at mga gulay. Nagbili ako ng sayote, talong na madali lang lutuin. Masarap itorta ang talong, haluan ng giniling at kamatis. At bumili rin ako ng sardines na marami-rami dahil masarap ang sardines pag ihahalo sa mga gulay. Minsan kasi ang mga bagay na ganito, na mga lutong ganito ay namimiss mo rin kung ano ang kinalakihan mo doon sa probinsya nung nandoon pa tayo. O diba, my friends and friendship? Ayun ay kami na lang, 3 kami dito, pero si Mikel ay may appointment din ng 11:30. At kami din mamaya may appointment pa uli si Papa Dudes at ako. Sa dental ang appointment ko kasi kumikirot ang ngipin ko na may pasta. At si Papa Dudes may appointment din sa pulmonary niya. Kaya hindi na ako nakabihis na ako talaga ng pang-alis. Kaya hindi na ako bihis uli at ano lang yon mamaya. Kaya parati na lang busy si Mama Ella. Minsan, may mga appointment nakakalimutan ko na. Dahil ang dami kasi nakasaksak sa utak ko ng mga gagawin. Yan bang lahat na lang ay puro sa akin. Kaya okay lang sana kung si Papa Dudes lang ang aking inaalagaan. May marami akong, minsan puro lang, mama, ano ko mama. Kasi si mama talaga, ganun talaga ang life ng isang mama, ng isang magulang. Si Papa Dudes nung medyo malakas pa, siya ang parating, siya ang katulong ko. Ngayon wala, solo ko na lang lahat. Mama, anong gagamit ng gano'n? Wala. Gigisa ko muna siya dito sa coconut oil. Natulog. Natulog. Ang lasa naman kasi, my friends and friendship, ang coconut oil. Pag yun ang ginagamit mo. Pag ko rin maubos to. Nakalimutan ko palang bumili ng papaya. Masarap yung papaya igisa sa sardinas din. Igisa mo lang siya, my friends and friendship. Ulam na at gulay pa yun. Kaya kung ano-ano lang ang ginagawa na. Pero ito kasi ang kinalakihan ko rin noon. Nung
nasa tamang isip na ako, mga nasa, yung nagdadalaga na ako. Kasi ang lugar namin, my friends and friendship, ay nakatira kami sa Pilipinas, doon sa isang lugar sa bayan ng Batan, pero isla kami. Ang isla namin is, iniikutan niya ng dagat. Kaya tuwing malakas ang alon at malakas ang hangin, di kami makakalabas at malaki ang alon. Ang lakas-lakas ng hangin, malaki ang alon, kung mga amihan, yung parang ganun, kaya malakas. Kaya ang ginagawa ng mama namin at ang papa namin ay nag-stock kami ng itong sardinas at saka mga tuyong isda na nahuhuli namin din noon sa baklad. At yung mga maliliit, itinutuyo yun na walang asin, hinugasan lang sa dagat at yun lang at ibibilad yun ang nagisnan ko noon. Tapos yun ay sinisave yun para sa yung tag-unos, yung mag-start ng mga August. Ganon yata yun noon sa Pilipinas, na malakas talaga ang alon. Kaya ganon noon, nag-ano ang mama ko. Ngayon, ang ginagawa, may mga tanim kami ng mga papaya. Pag malakas ang hangin, yun ang aming ulam. May mga tanim naman ang mama ko ng mga, like mga gabi sa mga gilid, kung ano-anong mga gulay. Kaya, libre na ang ulam namin. Ginigisa lang niya ang sardinas sa papaya, kung ano-anong mga gulay-gulay dyan. At ang ulam namin ay yung mga tuyong isda. Yung mga tuyong isda na pinapatuyo ng mama ko kung tag-init na may sobra sa mga nahuhuli sa baklad. Yun lang naman kami, kaya parang namimiss ko ang ganong buhay, my friends and friendship. Pintuhan man na tayo ng kaunti ha. Namimiss ko ang ganong buhay na nakakasurvive din kami noong time na yun. Dahil ang lakas talaga, hindi ka makabiyahe papuntang bayan kasi ang bayan namin ay sa tawid lang ng dagat, pero malakas yun dahil dinadaanan ng barko ang isla namin. Kaya malakas ang alon talaga, malakihan. Kaya doon kung mga isang linggo na nagbabakyo, doon din kami, hindi kami makakalabas. Yun. Ang produkto lang kasi namin sa aming isla na yun is coconut at saka fishing and farming naman na maliliit lang na mga farm, yung mga palayan ang sinasakahan na mostly is just for kain lang. Katulad din sa amin, may mga palayan kami pero yung mga pangkain lang, insakto-insakto sa loob sa susunod na anihan uli, sa susunod na tanim ng palay. Lang, kaya kailan lang ako tumira ng city ng Kalibo noong nag-asawa na ako. Kasi ang asawa ko ay taga doon sa Kalibo at doon ako nagtira. Minsan na lang ako umuwi sa isla pag nagbabakasyon. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang isla namin at namimiss ko yon. Kasi sagana doon sa isla ang kinakain mo. Sa isda, sa mga seafoods, lahat. At sa mga prutas, mga tanim ng mama ko. Ayun, my friends and friendship, a shortcut ng mga kwento ko sa inyo about sa life ko din noon na siguro ay mga laking probinsya din kayo at alam kong naiintindihan. Kaya namimiss ko ang mga saging, kamote at mga balingka na yan o kasaba dahil yun din ang marami sa aming lugar. Tapos, hindi namin binibili ang mga panggata dahil marami kaming nyugan sa aming lugar. At maraming boko. Yun, nakakamiss o diba? Saan ka nagmula, talagang tinitreasure mo talagang nireliminis mo ang life noon. Okay? Ito na siya, my friends and friendship. Ginisa ko lang sa sibuyas, bawang at nilagyan ko ng paminta. Nilagyan ng suka para maalis ang langsa at kaunting sugar. Ito na ang aming ulam sa aming kinakain ngayong pandesal. Paano ba yun? Munay ba yun? Okay na to. Pinalabas ko na itong giniling. Kahapon ko pa to, my friends and friendship, pinalabas. Pero hindi ako nakapagluto nito. Kasi isasahog ko dito sa mamaya sa gulay, ang giniling. At ito, at kakain muna kami, my friends and friendship, magkakape. What time is more than almost 11 o'clock na. Kaya subukan ko ito. Masarap tayo itong munay nila, day. Matamis? Matamis? May sugar po din. May sugar sa gitna. Tingnan natin. Ano daw ito? Tingnan ko nga. Okay lang. Tara, kain na tayo. Breakfast pa lang to, my friends and friendship. Ay, beautiful ako, no? Nanonood ka sa kanilang vlog. Yung mga kaprobinsya. Papa, nilagyan ko ng rice.
Kasi marami siyang iniinom na gamot. Kailangan niyang mag-heavy ang kakainin. Ulan na naman. Kagabi umulan, my friends and friendship. Sarap ang sardines. Lalagyan mo lang ng suka. Pandesal na lang ako. Medyo matamis yun. Masarap yung pandesal nila dito. Ang sarap ng sardinas. Lalo na my friend and friendship, ang sardinas, ewan ko kung na-try na niyo kasi ito ang kinagisnan ko sa probinsya namin. Ang sardinas sinahalo sa pansit, masarap. Sobra talaga pag ganito may appointment, yung nagigising ka ng madali, ng maaga pa. Ang sarap ng sardinas, iulam mo sa pandesal. Pinagalitan ako ni Papa Dudes kasi nag-message sa akin ang Baxter yung mga pag mag-order na ng kanyang mga supply for dialysis. Di pa daw ako nakatapos ng pagkain. Gusto na akong pumunta doon ako sa garage at aking i-inventory kung ano ang kailangan. Sabi niya, bago ka magpunta doon, tapusin mo muna, inumin mo muna yung kape mo, tapusin yung pagkain mo. Napagalitan tuloy ako, inumin mo yung gamot mo. Pagkatapos, pag hindi mo yung ginawa, makakalimutan ko naman daw. Kayo napagalitan tuloy ako kasi gusto ko kasi my friends and friendship, lahat ay matatapos. Yun ang gusto ko. Minsan yung iba nakakalimutan ko dahil sa dami. Minsan magtatawag yung mga, ano yung ganito, ganon, yun bang lahat na lang ay puro mama? Kaya minsan, ano ang gusto kong gawin sa isip ko, nakakalimutan ko na, ay, gaano lang naman kayang kaliit ang ating utak. Maliit lang siya, hindi kaya niyang i-hold lahat ang mga dinadala kong kung anong mga problema, hindi lang problema, mga kung anong mga ginagawa dito sa bahay. Gusto ko agad ay matapos at perfect. Yun ang gusto ko. Kaya pala, nagbabago na, iba na pala pag nagkakaedad ka. Hindi na ako bata, hindi na tayo bata. Gusto nating dalhin lahat, pero hindi pala kaya ng utak. O, di ba ka? Sabi ni Papa Dudes, isa-isa lang daw mahinang kalaban. Punta muna ako doon sa garage. Inventory ko kung ano ang kailangan. Kaya dito lang muna kayo, my friends and friendship. At mamaya, babalik ako at dumating na yung na-approve ng insurance. Yung ano ni Papa Dudes, yung, ano ba tawag nito, Daddy? Patch, yung monitor sa kanyang heart. Ayan, dumating na. Pero buksan ko muna, titingnan ko ito. Ito cellphone mo, bahurun. Oh yeah, pero malaki ang lalagat. Parang cellphone lang daw. Tingnan ko. In-order ito ng doktor at pina-approve muna sa insurance kung mai-approve. Ina-approve ng insurance. Ito siya, oh. Mobile Cardiac Telemetry. Ayan dito. Pag sa Pilipinas ito, my friends and friendship, siguro hindi na to kayang bilhin ng mga natin pag nandoon tayo. Naka-sealed. Ayan. Ito lang yatang kalaki siya, oh, no? Tingnan natin. Philip pala ka ito. Ito, oh, box 1, getting started. Start here daw. Everything you need to begin monitoring. Remove the box in box 1 from the kit to get started. Box 2, monitoring. All materials you will need throughout your monitoring period. Box 3, alternative use, lead wire adapter. Ito siya. Pwede ko muna ito gagalawin. Ito parang cellphone siya, my friends and friendship, oh. Parang iPhone. Ayan, oh. Ayan. Mayroon pa dito sa ilalim. Kaya mamaya ko na ito gagalawin at tatawag pa muna. Di ba tatawag pa ako sa ano? Ito lang ang tatawagan ko lang muna yung company nitong tumawag sa akin, di ba? Yun ang sabi niya, itawag para tawag dito? I-set up. At saka na ako tatawag doon sa, sila ang unahin, siyempre sila ang company, ang Philips na to, kaya ito. Sa ano kaya ilalagay ito? Dito lang yata sa ilalim ng, andito nga sa ilalim. Dito sa may dibdib, oh. Ito lang siya. Kaya
monitor ang itong sinasabing cellphone, sabi ko. Cellphone naman siguro to. Masa cellphone, bahong. Scan the QR code to view how to set up your MCOT. Dali, mamaya ko na lang. Tapos na kaming kumain at busy si Mama Ella. Ayan, naligpit ko na. I-dishwash ko na lang ito. Kaunti lang, pero i-dishwash ko. Mamaya na lang i-dishwash yan. Di pa ako nakapagwalis. At kailangan ko, my friends and friendship, tawagan ko muna itong company na nagpadala ng device na to at isi-set up. Okay. Ito, my friends and friendship, inopen ko na itong sa ano ni Papa, yung sa heart. Kaya alam niyo, my friends and friendship, ito ginagawa sa ospital. Ginagawa lang ito dito sa bahay at tinuturuan lang nila ako isi-set up. Kaya ito na, may cellphone at ito charge mo na ng 2 hours. Para pag na fully charged na siya, ay ito ang gagawin na. Ito na ang gagawin. Meron dito mga instruction din sila. Pagkatapos na ma-charge na, fully charged na. Kaya may sinusundan. Sinusundan ito na, kaya i-charge muna. Yan, sinusundan. Ginawa ko na to kaya mamaya i-ano mo na, charge muna at saka ka na ilalagay sa dibdib ni Papa. Ayan. Kaya yun, hindi ka pupunta sa hospital at sila ang gagawa, kundi kami ang gagawa dito sa bahay at tatawag lang sa kanila. Okay, tatawagan ko sila kung fully charged na. My friends and friendship, tapos na naming may set up. Kami lang dito ang gumawa dito sa bahay. Ang pag-set up ng kanyang monitoring sa kanyang heart. Ayan ang mga box. Mayroong lahat na. At ito na iblagay ko na. Nandito na. Andito na siya sa loob. Na i-place ko na. Mabuti nilang si asawa at marunong din. At yung kausap ko dito sa phone, ayun ang nagbibigay lang ng instruction sa akin kung ano ang gagawin. At least, ang pasyente ay marunong din. Ito ang kanyang monitoring cellphone, no? Monitoring device. Monitoring device. Ito. Dito siya dito ang kanyang nagmo-monitor. Patingin niya, sandali lang, Han. Itaas mo lang. Ayan siya, my friends and friendship. Yun lang. Ako lang ang nagkabit nito dahil may instruction through the guidance of my husband dahil marunong din siya. Ginaguide din ako niya. Ito pag naliligo siya, ay inaalis yung parang plastic dito sa may gilid at aalisin muna itong small device na to at saka na ibabalik pag matapos siyang maligo. Ngayon, ito yung dito ang inalisan ng kanyang small device na sinasabi, yung maliit, na yun ang nailagay dito sa may dibdib, na yun ang nagmo-monitor ng kanyang heartbeat. 14 days yun, Dad, no? 14 days. Ganito lang siyang kaliit, my friends and friendship, ang nilalagay dito sa may dibdib niya. At ito na, at ngayon ay hindi na ito ginagawa sa hospital. Pero bago siya ipaplasta dito sa kanyang dibdib, kinakabit niya muna ito. Ito kinakabit at dito mayroong guide na lagay lang dito. Easy lang pala, pero dito sa phone ko, kausap ko ang customer service na sila ang nag-deliver ng product ng device na to para sa heart. Kaya through by phone lang ginagawa ang setup. Ang mas mabuti nito, alam ng pasyente kung papaano din, nakaintindi din siya. At bukod sa nag-instruct sa'yo ang nasa phone, ako ang gumagawa, ay marunong din ang pasyente kung paano ang gawin. Dahil binasa din niya. Dahil mayroon din kasing parang booklet na doon mo sinusundan. So, ganun dito, my friends and friendship sa Amerika, ang lahat-lahat ng bagay ay magkusa ka kung gusto mong mabuhay. Hindi ito dadalhin sa ospital at silang magkakabit kundi ikaw lang sa bahay. Katulad yung dialysis machine. Pag sineset up din yon, tinatawagan lang ako. Ako ang kakausap sa telepono, ako ang pipindot-pindot doon. Mabuti na lang nag-uso ngayon ang cellphone at ang computer at kahit papaano natututo din tayong magpindot at marunong tayong magbasa, yun ang importante. Pag sinabi niyang press like this, press like that, okay, go to like this, marunong na tayo. Pero noon, wala akong alam sa mga computer. Pero at least ngayon, salamat sa bagong... I-off mo to. No, di ba i-off yan, di ba? Ilalagay mo lang yan sa'yo. Hindi dapat to.
Malapit sila dapat. Kaya dyan lang sa bulsa. Siguro. So you meant to say na parati kang magsusuot ng may bulsa. Ito hindi pwedeng ihiwalay ito, my friends and friendship. Hindi pwede magayo. Yeah, hindi pwedeng ihiwalay. Ito na. Itong patch nito, ito ang inalisan. Sakit ang ulo ko ah. Sa sipon, meron bang ano ako? Bayan ng bayan, ano kaya? Kamin man ka ng ano. Sakit ang ulo ko. Okay, my friends and friendship, magligpit muna ako at may appointment naman kami ng 2:30. Alis na tayo. The next day. The next day later na ito. Kasi kahapon, so busy talaga. Dahil may appointment si Papa Dudes. Ang daming appointment. Kaya pag uwi na namin dito sa bahay, umuulan pa. At pagkatapos ay dinala pa namin sa ERC apo na panganay si Mikel. Dahil talagang sumasakit ang ulo at nagsusuka. Ay naging dehydrated. Kaya umuwi na ako kagabi. Is late na. I think mga 10 o'clock na. Daldala din namin si Zoe ni Papa Dudes. Tapos umuwi na kami dito. Wala kaming mga nilutong mga pagkain. O ano lang, sardinas, ano lang ang kinakain lang namin hanggang sa nag-dialysis na naman ako ng gabi dahil matutulog na. At ngayon, nagising ako pero grabe ang sipon ko, ang allergy ko. Kaya nakapagsangag na ako, my friends and friendship, this morning ng kanin. At babawi kami at may appointment muli si Papa Dude. Gagawa ako ng gulay. Ay, kung ano lang na gulay. Ito may bangus ako, pero mamaya ko na ito hihiwain. Gagawa lang ako ng gulay na ito lang, lagyan ko lang ng giniling. Dahil aalis na naman kami ng 9:30 para doon sa appointment. Kaya sandali, my friends and friendship. Sobrang busy talaga ako kahapon. Grabe. Kaya bagsak ako sa pagtulog. Ay, nagising ako ng 6 o'clock dahil si Zoe ipapasok na sa school. Pero kailangan ko nang magluto ngayon dahil pinalabas ko na kahapon ang aking karne. At kailangan magluto na ako ngayon dahil aalis na naman kami. Pagbalik ko, wala na kaming makakain. Magkakanda, busy na naman ako mamaya. At nandito si Cash ngayon, magbibisit ako kay Cash. Kaya magigisa muna ako. Mikos-mikos na lang. Nalo ko na lang yung sibuyas at bawang para sabay silang maluto. Itong pinalabas ko kahapon na giniling, binalik ko na lang sa ref, pero hindi ko nilagay sa freezer. At ngayon, lulutuin ko na lang, igigisa ko dito. Igigisa ko sa sibuyas at saka sa bawang. At lalagyan lang ng, kasi karamihan sa kanila, kay Chanel, kay Papa, hindi masyadong kumakain sila ng kanin. Kami lang dito ang naiwan at si Mikel ay nasa Las Vegas. Si pinasok yun sa hospital kagabi, nag-ER at na-dehydrate sa kakasoka sa sakit ng ulo. Ayun, wala. Umalis na. Pumuntang Las Vegas, hindi mo talaga mapigilan at nakabook na daw sila doon. Pero okay na siya naman, my friends and friendship. Okay. Gigisa ko lang ito dito. Beef ito, my friends. Ito lang kasi ang binibili kong klaseng sa Costco na beef na giniling. Mas okay ito at naka-sealed na siya doon at naka-frozen. Kaya kung bili doon sa store na naka-bold, buhanghang siya doon. Lagyan ko na lang ng paminta. Nakapagluto na ako nito, my friends and friendship. Pero ito kasi ang gusto nila, yung maraming gulay-gulay. Para konti ang kain nila ng kanin. Oo nga naman. Lagyan ko na lang ng oyster sauce. Sugar. Toyo. Sinugasan ko na ito. Lagyan ko ng tubig. Wala na pala akong oyster sauce. Sobra talagang pagod ko kahapon, sobrang busy. Daming appointment. 3 beses ang appointment ni Papa, 3 ka-doktor. Tapos dumating pa ang kanyang device. Yun, nagkabit pa ako, nag-install pa. Kaya nagtubig siya, nilagyan ko ng konting tubig at suka na kaunti. Toyo. May sugar naman siya. At ito ang aking ihalo. Ito yung carrots para healthy. At ito yung sayote. At ito yung patatas. Kahit wala na silang kanin, ay mayroon ng patatas. May nakahalo niya ng corn. Luto na yung sinangag ko. Aalis na naman kami ngayon. Si Zoe may pasok. Hiniwa ko na itong bangos. Magpapaksiw ako mamaya. Frozen talaga siya, oh.
lang po, no? Ihalo ko na itong patatas. Magtataka kayo kung bakit marami akong nilagay na patatas at maraming mga gulay. Kasi yun ang importante. Most of, karamihan sa mga anak ko, kami lang naman dito. Hindi sila masyadong kumakain ng kanin. Kaya pag may ganito ako, kinakain nila, wala ng kanin, solo lang. Maganda ito sa nagda-diet, my friends and friendship. Damihan ang gulay at may karne. Five minutes later. My friends and friendship, luto na yung gulay ko na may sahog na karne. May sahog na karne, kaya ililipat ko na siya. Ayan na, easy lang. Madali lang magluto. Ayan, may pang ulam na sa almusal. At pabalikan namin mamaya sa lunch. May appointment niya kami. Ay susunod ko naman itong paksiw. Pinaksiw ko yung ulo ng bangos, my friends and friendship. At itong malaking hiwa. Lagyan ko ng konting tubig. Kasi maasim na maasim ang suka. Pagdagan ko na toyo. At itong natitira, lagyan ko ng suka at asin. Itatabi ko to para meron akong pang prito. Yan. Yan. Paksiw. Di mamaya, pagdating ko galing sa appointment, hindi na ako busy. Dito si Cass, mag-aalaga ako sa kanya. 5 minutes later. Ito na yung paksiw ko, my friends and friendship. Medyo maasim-asim ito. Nilagyan ko lang ng suka, sugar, sibuyas, bawang, sili, luya, toyo, bitsin, at mantika lang ang aking niluluto. Masarap maasim siya. Diyan lang muna. Hinaan ko lang ang apoy. At ako ay mag-aalis ng dialysis ni Papa Dudes. Luto na naman ako. Kaya aalisin ko muna yung dialysis niya. Hindi pa naaalis at may appointment kami. Okay. Hi, my friends and friendship. Kararating ko lang na galing sa appointment ni Papa Dudes at pupunta na naman ako ngayon sa babysitting kay Cass. Bye, my friends and friendship. Don't forget to subscribe my channel. It's Mama Ella Bulano. Don't forget to share, like, and you can comment down below the box. Okay, no basing, just only for fun. May sipon ako. Grabe ang sipon ko. Tingnan yung mata ko. Oh, grabe. Ganun dito ngayon ang uso sa Amerika. Iba inuubo. Buti nilang hindi ako inuubo. Salamat naman sa Diyos ang sipon lang. So bye-bye my friends and friendship. See you in my next vlog.